Makaupo na po tayong lahat. Yan. So, i-welcome mo muna yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, magandang gabi. Welcome. It is the time para makinig sa salita ng Panginoon. Amen? So, hindi na po ako magtagal kasi po, tonight is our night of worship. Ito yung oras na papurihan natin ang Diyos. Ito yung oras na ibigay mo ang pinaka-the best sa ating Panginoon. Ito yung oras na maranasan mo ang pawis kasi wala tayong aircon. Amen? So, malalaman ko dito kung sino talaga ang nagbigay ng pinaka-the best sa ating Panginoon. Amen? So, our aircon is under construction pa, kaya dapat a-adapt tayo saan man tayo ilagay natin Panginoon. Amen? So, sino dito ang ready na sa salita nating Panginoon? Amen? Tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Handa ka na ba? Napurihan ang Diyos. Makinig muna tayo sa salita ng Diyos. Amen? Say po, I will pray, Father, we thank you, Lord, sa gabing ito na binigay niyo po sa amin. Lord, muli nagpapasalamat kami, Father God. Dahil, Lord, it is our privilege, O God, na, Lord, makatayo na naman sa iyong harapan, na matawag namin, Panginoon, ang araw na ito is a victory, Panginoon, para sa amin. Kasi sa dami ng pinagdaanan, Father God, Lord, na natili kaming strong, Panginoon, at nakarating kami sa gabing ito, Father God, upang, Lord, bigyan ka ng papuri sa bawat buhay namin, Panginoon. And Lord, tonight, Panginoon, as we continue to praise your name, Panginoon, Lord, ikaw po, Father God, ang mag-forgive sa amin. Whatever the sin, Lord, na ginagawa namin, whatever the iniquities from our heart, the impurity from our heart, O God, Lord, linisin niyo po, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, sa gabi ito, maibigay namin, Panginoon, ang totoong pag-worship para sa iyo, Father. That's why, Lord, tonight, Panginoon, Lord, wala kang kaagaw, Panginoon. Kundi, Lord, ang aking papuri, Panginoon, is nararapat lang para sa iyo at para sa iyo lang ang aming Ama. Salamat sa gabi ito, Panginoon. Bless the word na pag-usapan namin for tonight before we come to you to praise, O God. Salamat, Lord. Ikaw pasalamatan namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos. So, tonight, no, this is the last month of our last week of the month. No, pakisabi sa katabi mo, kapatid, Happy Valentine's Day. Diba? So, hopefully, nakakita ka na ng para sa'yo. Amen? So, sino dito may ka-date? Taas ang kamay. Walang ka-date. Amen? Sino dito ang ka-date? Si God. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat mas maganda ka-date si God. Amen? So, tonight mga kapatid, because this is night of worship, ito yung time that we need to give the best para sa ating Diyos. Amen? So, pakisabi sa katabi mo, kapatid, huwag mo muna akong disturbuhin kasi gusto kong mapokus ang aking puso at isipan kay God. Amen? So, tonight mga kapatid, ito yung mga pag-usapan natin. At gusto ko makipag-usap sa inyo heart to heart bago tayo papasok sa papuri sa ating Diyos. Now, our topic for tonight is ito yung tinatawag, true praise and worship comes from the heart. Uulitin ko po, sabay tayo, 1, 2, 3, go. True praise and worship comes from the heart. So ano daw? Ang totoong pag-praise and worship sa ating Panginoon, saan nagmula? Puso. Amen? Pusuan po to. Because hindi po tinitingnan ng Diyos ang iyong appearance, hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong physical, but when time of worship, God direct to our heart. Amen? So may tanong po ako, at tanungin mo din po ang katabi mo. Ito yung tanong ko. Sabay muna tayo. 1, 2, 3, go! Kumustahin mo yung katabi mo? Kumusta ang puso mo? Amen? Sa ating mga newcomers, huwag po kayong magtaka, no? Kasi po ang church na ito, once papurihan ang ating Panginoon,
hindi po kami pwedeng tatayo lang. Ba't kailangan kaming sumayaw, papalakpak, at kakanta sa ating Panginoon. Amen. Kaya po, kumusta ang puso mo in time of worshiping the Lord? Kumusta ang heart natin? So tonight mga kapatid, gusto ko pong iparating sa inyo ang message ng ating Panginoon from the Word of God, kung ano ba talaga ang tunay na pagsamba, papuri, at ano ang benefit, ano ang makukuha natin. While our heart is genuine, our heart is true, our heart is faithful, ano ang makukuha natin sa ating papuri? Amen? Kaya sabi ko sa inyo, we cannot worship God if our heart is not genuine. Ibig sabihin, hirap po papurihan ng ating Diyos kung ang puso mo ay hindi totoo. Amen? At hindi po natin mataguan ng Diyos. Hindi po natin pwedeng mapiki si God. Kasi ang Diyos, alam niya ang puso natin. Amen? Kaya tonight mga kapatid, gusto kong iparating sa inyo ang verse na ito. At ako lang po ang magbasa para po makinig lang po kayo para maunawaan natin. 1 King 18:16 to 38, no? Yan po ang mapag-usapan natin for tonight. Sabi dito, so Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah. When he saw Elijah, he said to him, "Is that you, you trouble of Israel? I have not made trouble of Israel," Elijah replied. "But you and your father's family have. You have abandoned the Lord's command and have followed the Baals. Now, summon the people from the over of Israel to meet me on a Mount Carmel, and bring the 450 prophet of Baal and the 400 prophet of Asherah who ate the Jezebel's table." So Ahab sent word throughout all Israel and assembled the prophet on a Mount Carmel. Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two options? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him." But the people said nothing. Then Elijah said to them, "I am the only one of the Lord prophets left, but Baal has 450 prophets. Get two bulls for us. Let Baal prophets choose one of themselves, and let them cut it into pieces and put it on the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bull and put it on the wood, but not set fire on it. Then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, he is God." Then all the people said, "What you say is good." Elijah said to the prophets of Baal, "Choose one of bulls and prepare it first, since there are so many of you. Call on the name of your God, but do not light the fire." So they took the bull, given them, and prepared it. Then they called on the name of Baal from morning till noon. "Baal, answer us." They shouted, but there was no response. No one answered, and they danced around the altar they had made. At the noon, Elijah began to taunt them. "Shout louder," he said. "Surely he is a god. Perhaps he is in the deep thought, or busy, or traveling. Maybe he is sleeping and must be awakened." So they shouted louder and slashed themselves with sword and spears, as was their custom, until their blood flowed. May they passed
They continued their frantic prophesying until the time for the evening sacrifice, but there was no response. No one answered, no one paid attention. Then Elijah said to all the people, "Come here to me." They came to him, and he prepared the altar of the Lord, which had been torn down. Elijah took themselves stones, one for each of the tribes descended from the Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, "Your name shall be Israel." With the stone he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it large enough to hold two seahs of seed. He arranged the wood, cut the ball into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, "Fill 4 large jars with water and pour out it on the offering and on the wood. Do it again," he said, and they did it again. "Do it a 3rd time," he ordered, and they did it the 3rd time. The water ran down around the altar and even filled the trench. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, "Lord, the God of Abraham, the God of Isaac and Israel, let it be known today that who are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me, so these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their heart back again." Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, she stones, and she soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God! The Lord, He is God!" Ang Diyos mag-bless sa kanyang salita. Alam niyo po mga kapatid, when I study about this passage, about this story, nakikita ko po ang isang tao with a pure heart. Amen? At nakikita ko po that he is the only one prophet remain sa ating Diyos. At kung titingnan natin mga kapatid, ang kanyang mga kaharap is mga prophet ni Baal. How many of them? There are 450 prophet of Baals. Kung titingnan natin mga kapatid, mas lamang sila kaysa ni Elijah. At dito po mga kapatid, makikita natin, at nakikita ko po, that even one into many, no? Hindi pala padamihan. No, hindi padamihan or hindi kailangan by group that God will do a miracle. Kasi po even sa time ni Baal, mga kapatid, their prophet is 400. Nagkaroon po sila ng tinatawag na accept challenge in the Mount of Carmel. At they are both accepted the challenge. At pinakita doon kung sino talaga ang totoong Diyos na mag-answer sa dalawang nanampalataya sa place na yon. At binigyan po ng time ni Elijah ang Baal group. No? Pareho po sila, nag-prepare po sila ng karnero. At pinauna po ni Elijah, okay, ilagay nyo yung inyong karnero doon sa halaran. Tapos, call the name of your God. Kung sino ang totoong Diyos, siya ang Diyos na magpadala ng apoy na kahit itong halaran ay hindi natin sisindihan ng apoy. At tatawagin ko rin po ang aking Lord. So nakita ko dito mga kapatid, that God will answer those people, even you are one calling the Lord. Makikita natin dito, sa dami nila mga kapatid, anuman ang ginagawa nilang mga ritual, anumang mga ginawa nilang mga tradisyon, para lang po ang Diyos ay mag-answer sa kanilang prayer. Amen? Kung nakikita natin ang story,
nagkaroon pa sila ng mga slashes sa kanilang mga katawan. The blood flowed para lang po marinig sila ng kanilang Diyos. But from the morning to night, no God answered their prayer and cry out. Ibig sabihin mga kapatid, nakita ko dito that our God, He is a righteous God. Doon lang po siya gagawa ng miracle kung ang puso ng isang tao is genuine, nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya po sabihin ko po sa inyo mga kapatid, even we are more than 200 in this room or 200 in this room. If our heart is not genuine and true sa harap ng ating Panginoon, God cannot do miracle in the midst of our service. Hindi siya gagalaw o gagawa ng miracle sa bawat isa natin if our heart is not genuine and direct to our God. Amen? Kahit pa anong gawin mong tradisyon, kahit pa anong gawin mo na mga bagay para lang sasagutin ka ni God. But if your heart is not true at ang paniniwala mo is not correct sa ating Panginoon, walang Diyos na mag-answer sa ating prayer. At nakita ko po dito, kaya sabi ko, ano ang puso natin sa pag-worship sa ating Panginoon? Yung puso natin, kung mag-worship ba tayo sa ating Panginoon, marami kang hinihinging miracle. Do you think God can answer your prayer tonight? Kaya po, before we praise and worship sa ating Panginoon, we need to search our heart. Amen? Kahit pa mga kapatid, marami tayo, but our heart is not genuine to the Lord. Wala kang maasahang answered ng prayer natin. Kaya po dito po mga kapatid, in time of praise and worship, lagi ko pong pinaunawa sa inyo, lagi ko pong binibigay sa inyo ang encouragement that you need to give your true heart sa ating Panginoon in time of worship. Amen? Huwag kang titingin sa marami. Huwag mong tingnan ang katabi mo. But tingnan mo ang puso mo if your heart is correct sa ating Panginoon. Amen? So ito po yung revelation na binigay ng Diyos sa akin. Amen? So remember mga kapatid, tingnan natin dito. Remember, in the 1 King 18, Prophet Elijah warned the Israel to make a choice in who they will serve. The same to us. Meron po tayong choice kung sino ang pagsilbihan natin. In time of Friday, may choice po tayo kung sino ang susundin mo. Barkada mo, gala, or ang ating Diyos. Every one of us, may choice po tayo. And ito po mga kapatid, winarningan po ni Elijah ang mga prophet, mga kapatid sa Israelite, na magkaroon kayo ng choice kung sino ang pagsilbihan natin. Kaya in Friday mga kapatid, you need to make a choice kung sino ang sasambahin mo. Marami tayong mga Baal. Marami tayong mga Baal in our life. Marami tayong mga Diyos-Diyosan in our life in time of Friday. Amen? Ano po yung ibig sabihin? Marami tayong mga bagay na ipinagpalit natin sa time natin para sa Diyos. Na in time of Friday, it is our time for God, pero binigay mo sa iba. Ang dami mong rason pag Friday. Amen? May iba, pastor, dami kong labahin. Pastor, may meet up ako. Pastor, may lakad ako. Pastor, emergency lang. Bakit po na-timingan pa na Friday? Sabi mo sa katabi mo, bakit laging timing Friday, kapatid? Amen? So kung titignan natin dito mga kapatid, that is your choice. No? Our choice po yun. Me as a pastor, kahit pa po yung mga leader, kung may choice kang sinusunod, wala po kaming magawa. But sabi nito mga kapatid, kung sino man ang pagsilbihin mo, either Baal, una niyang sinasabi, either Baal, kasi most of the time, siya ang laging nasunod. Most of the time, ang mga Diyos-Diyosa natin, mga bagay na pinagpalit natin sa Diyos, siya ang laging nauuna. At sabi nito mga kapatid, improper focus, Baal is improper focus, pointless target. Yan po. Ano daw? When you worship the things na nakahinder sa totoo mong papuri sa ating Panginoon, ibig sabihin, nandun ka sa improper focus. Amen? Nandun ka sa place na ang target mo is pointless. Walang mararating. Next po, either God or Baal.
Or either Baal or God. Or si God ang pinili mo, nandito po, the right target. Amen? A priceless target. Sabi nito mga kapatid, genuine and sincere priceless praise belongs to a priceless target. This priceless target will never die. Alam mo mga kapatid, yung pagsimba mo dito, yung pinupunta mo sa church kung sa tingin mo priceless target yan mga kapatid. Alam niyo po ba mga kapatid na it will never die. Nandito pa, never break down and certain will never live nor run out. Siya po yung Diyos na pinunta mo ngayon. Siya po yung Diyos na papurihan mo ngayon. That's why you need to have a genuine heart in time of worshiping the Lord. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos mga kapatid, masaya siya. Gusto niya ang mga puso na nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Tingnan natin yung verse nito. Sabi nito na Psalm 22 verse 3, God invokes, likes the praise of His people. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, kung binigay mo ang lahat to praise sa ating Panginoon, yun po ang gusto ng ating Panginoon. Napakalaki ang likes niya. Amen. Gustong-gusto niya na ang kanyang mga tao magpupuri sa Kanya. Mahal po ng Diyos ang mga taong nagpupuri sa Kanya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung mahal mo si God, purihan mo siya ng totoo. Amen. At sabi nito mga kapatid, ang mga taong gusto magpuri sa ating Panginoon, yun din this. Psalm 24 verse 4, sabi nito, only he with clean hands and a pure heart can worship and praise the Lord. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kumusta ang puso natin ngayong gabi while papurihan natin ang Diyos? Amen? Nandun ba tayo sa clean hands? Nandun ba tayo sa pure heart? Ready ba tayo magpuri sa ating God? If you want that God will do miracle in your life, like Elijah. Elijah is a prophet na pure ang kanyang puso. And when Elijah performed and asked the Lord, miracle flow sa kanyang buhay. Amen? Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Amen? So titignan natin dito mga kapatid, may mga example of praise na dapat mong ibigay sa ating Panginoon. And this praise is written in the Bible. Ibig sabihin, ito yung mga praise na dapat maging example sa bawat isa natin. Amen? So dito tinuturuan tayo, paano ka ba mag-connect sa ating Diyos? Paano ka ba magkaroon ng miracle habang kaharap mo si God? Kasi po ang miracle mga kapatid, mangyayari lang yan sa isang tao na ang desire mo is si God lang. Kahit ano pang talon mo dyan, no? Baka naman nakijamming ka lang kasi masaya sila. Bakit naman nakikanta ka lang, nakitalon ka lang, nakasayaw ka lang kasi nakikita mo sila. Pero your heart is not genuine to our God. Alam mo mga kapatid, kaya po nagkaroon tayo ng ganitong pagtitipon because God can do miracle in our praise and worship in unity. He will be with us sa ating papuri. Kaya mga kapatid, gusto lang ng Panginoon, clean ba ang hand natin? Pure ba ang heart natin? Amen? Mga example mga kapatid sa mga taong nagpe-praise sa ating Panginoon. No, Old Testament praise and worship example. Tingnan natin dito. Sinong kakilala si David? Amen? Si David po mga kapatid, 2 Samuel 6:14, dressed in a linen ephod. David danced with all his might. Hallelujah. All his might. Pakitaan, sino ditong gustong tatayo dito? Maging example ka. I-try mong sumayaw mo, sasayaw ka dito with all his might. Sino dito pwede mag-volunteer? Kasi susundin namin yan. Yung sasayaw ka with all your strength. David, ang sabi ni David mga kapatid, David danced with all his might, flawlessly before the Lord. Yun bang, wala na si David. King to. Hinubad ang kanyang pagka-king. Ibig sabihin, posisyon. Hinubad ang kanyang garment. And while they're praising the Lord, mga kapatid,
Nag-cover lang siya ng sako sa kanyang katawan. Tinanggal niya ang kanyang position. Tinanggal niya ang kanyang position while they are praying the Lord. At nagpaka-normal siya na nagpuri sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hirap magpuri ang mga taong may tinatawag na position. Amen? But if you think na meron kang ganyan, this is your time kung may authority ka. Remove your authority, remove your position, and praise the Lord your God foolishly. Amen? Yun bang, bahala ka yan, anong gagawin mo? Huwag mo lang sipain yung katabi mo. Huwag mo lang sikuhin. Huwag ka lang manakit sa papuri mo. Kahit pa anong mangyari. Mga kapatid, alam niyo po, when I was in a Bible school, yung nag-aaral pa ko ng Bible school, kasi po, I love praising with the Holy Spirit. Yun bang, Lord, nag-desire talaga, Lord, gusto ko na ang Holy Spirit mo na mag-impart sa akin. Yung gusto kong papurihan ka with the power of the Holy Spirit, na I am filled with the Spirit. Alam mo mga kapatid, grabe, kahit nagbabagsakan na yung mga tao dyan sa aming harapan, grabe ang totoong papuri sa ating Panginoon. Kahit pa anong klaseng sayaw mo, hindi mo yan maapakan. Kahit pa nakapikit, grabe, talon-talon. Grabe, wala talaga siyang apakan. Amen? Kasi mga kapatid, when the Holy Spirit, kung mag-desire tayo sa ganyang papuri, napakaganda po. Uuwi ka na, wow, gusto kong ma-experience again. Lord, gusto kong, ayaw ko nang itigil ang papuri na ganito. Gusto kong tuloy-tuloy na ito. Amen? So yan po mga kapatid. So, kung titignan natin dito mga kapatid, dance with all His might. Gawin mo, bigay mo lahat. Lalo na ngayon, wala tayong aircon. Naku po. Pastor, parang di ko kaya, Pastor, walang aircon eh. Amen? Kaya ba natin ngayon? Ayusin natin. Sabihin mo katabi mo, kapatid, ayusin mo yung amin mo. Amen? Now, sabi nito mga kapatid. Next, sino po next? Sabi nito mga kapatid, sa Exodus 15:20, Miriam danced with a timbrel in her hand, and other woman followed her. Nakikita nyo kanyang mga tambourine dancer natin? Amen? Grabe, ganyan ang dapat sumayaw. Dapat maging example tayo sa sayaw. While Miriam is praising the Lord, using his tumbler, mga kapatid, ang nangyari sa kanya, maraming sumunod sa kanya. Amen? Ang sabi ng Panginoon, last verse, ang sabi ng Diyos, kung sino ang may hininga. Ano daw? 1, 2, 3, go! Yan. Tingnan mo yung katabi mo, may hininga ba yan? Amen? Let everything that has breath praise the Lord. Amen? So yan po ang praise and worship. Gawin mo ang lahat with all your might, with all your strength, habang mag-praise tayo sa ating Panginoon. Now, ang praise mga kapatid, ano ang opposite ng praise? Worship. After ng praise, di ba nakikita nyo, grabe patalon-talon tayo pagkatapos, after that may worship. Ang worship mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng worship? Now, ang worship, sabi dito, the word worship comes from the two words, word and ship. Ang sabi dito, meaning to attribute worth to someone. Ibigay mo ang kahalagahan sa iyong papuri sa taong mahalaga sa buhay mo. Sino ba ang mahalaga sa atin? Si God. Kung mahalaga si God sa iyo, huwag kang tumingin sa katabi or sa paligid. Kasi alam mo na, para kay God yan eh. Lord, alam ko na worthy ka na papurihan. Kaya itong papuri, ibigay ko para sa iyo. Amen? Sabi ito mga kapatid, we must understand that not everything that worship is actually genuine worship. Klaro po mga kapatid, hindi lahat ng papuri is genuine. No, napakahirap po yan. Lahat tayo nagpupuri, pero hindi pala lahat genuine. Meron palang mga impostor dyan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, meron para din mga impostor. No? Sa mga papuri. Now, sabi nito mga kapatid, titignan natin, ang best example na binigay ko dito, what about Cain and Abel?
worship. God looked favorable on Abel. Di ba? Nakita siya, nagkaroon siya ng favor doon kay Abel worship. But unfavorably on Cain. Why? Because Cain thought he could give God any type of worship and keep the best of himself. Now, ito na po ang pinaka-problema. Pwede mong ibigay ang papuri mo, pero meron pa palang pinaka-the best na nakatago sa'yo. Kaya po, hindi po favor si God kay Cain, kasi po si Cain, nagpuri kay God, nag-worship kay God, pero hindi niya binigay ang pinaka-the best. Nandito po ba tayo? Amen? Mga kapatid, mamaya, habang sumasayaw tayo, yung talon mo, yung kanta mo, may nakatago pang pinaka-the best dyan. Amen? Makikita natin dyan mamaya. Amen? So sabi nito mga kapatid, in Genesis, no? Because Cain thought that he could give God any type of worship and keep the best of himself. Genesis 4:4-5. Virtually, the same things happened when Satan tempted Jesus with earthly possession. Yan po. Si Cain kasi, earthly possession kasi siya eh. Amen? Hindi niya kayang maibigay, baka takot siyang maubusan. Amen? So sabi nito mga kapatid na, but Jesus did not fall for the trap like Cain did. Si Cain na fall siya, but Jesus tempted, hindi siya na fall down. Ano ang sinabi ng Panginoon when Jesus Christ is tempted? Ang sinabi ni God mga kapatid, yung tinitempt siya, sabi niya, go Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only. Amen? In time po, na sa tingin mo magpinaka-the best ka pa na nakatago. At itinitempt ka ni Satan, huwag ka nang sumayaw kasi mainit. Huwag ka nang tumalon kasi po mainit. Anong sabihin mo? Satan, in the name of Jesus. Amen? Get out from my mind. Kahit mabasa yung damit ko sa aking pawis, hindi kita papakinggan because I want to give the best of worship sa aking Diyos. Amen? Ang worship mga kapatid is giving value to God for who He is and not what He's done. Ibig sabihin, ang worship mga kapatid, ito yung ibigay mo ang pinaka-the best sa ating Panginoon. Hindi kay sa dami ng ginawa niya sa'yo, but nararapat na siya ang papurihan. Amen, hindi kay papurihan ko si God kasi ang daming binigay sa akin. Papurihan ko si God kasi nagkaroon ako ng bagong trabaho. Papurihan ko si God kasi nagkaroon ako ng promotion. No! We need to worship God because He is worthy na papurihan. Amen? Sabi mo sa katabi mo kapatid, God is worthy to be praised. Amen? Now sabi nito mga kapatid, worship is God responding to our praise. Listen, we can't worship God until we praise Him and He accept our praise. Hindi ka makapag-worship kung sa praise pa lang, hindi ka mapuspos, mapuno. Kaya maraming mga tao na sa praise pa lang, wala na, tulala na. Maraming mga tao sa praise pa lang, nakatingin lang. Hanggang sa pag-worship, wala na. Unti-unti niyang atras. Tingin-tingin, harap niya yung upuan. Habang yung iba na puno na sa espiritu, ikaw naghanap ka ng upuan para maupuan mo. Kaya po, ang mga upuan natin dito, baliktarin nyo yan mamaya. Joke. But sabihin ko po sa iyo, nasa sayo po yon. Amen? Kumusta ang papuri mo sa ating Panginoon? Amen? We are in the presence of God when we worship as Jesus Christ is stated. In John 4:24, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. This means worship is not of the flesh, but rather from the inner man, heart, and according to God's word. Inner man po. Amen? Alam mo mga kapatid na in worship, there is an environment. Lahat po ng nabubuhay sa mundong ito, may environment po siya. At gusto ko pong iparating to sa inyo, ano ang environment na nararapat sa isang tao. Amen? So, nandito po tayo sa environment of praise. Ano po ba ang dapat nating ibigay? So ngayon, titignan natin ito dito. No? So, yan po. Sinong nakakita na ng seed?
Ang seed po mga kapatid, ang environment po ng seed is lupa. Seed cannot grow without the soil. Amen? Ang seed, mamatay ang seed kung hindi mo siya ilagay sa soil. Because the environment of the seed is the soil. Amen? At mga kapatid, ano po? Fish environment. Ang mga isda, may place po na nararapat para sa kanila. Amen po? Yan po, yung isda na yan. Lumilipad. Nasa tubig ba siya? Wala. Nasa air siya. So, anong mangyayari sa kanya? The fish will die because the fish is out of the water. Amen? Tumalon siya sa aquarium and the fish will die. Because out na po siya sa environment. Amen? So, kung titignan din natin ang bird, mga kapatid, yan. Ang bird po is the environment of... Bumalik ako. The environment po ng bird, yan, the environment of the bird, di ba may environment po sila? Ang environment na bird is, yan po, bird is to fly. Hindi ka po nakikita ng ibon na lumalakad sa buong araw. Amen? Yung eagle, mga kapatid, grabe po, ang lawak or ang layo ng marating yan. Kasi po, ang kanyang environment is to fly. Amen? May mga ibon din po, mga kapatid, na pag di nakalipad, namamatay. Diba? So yan po, mga kapatid. At alam niyo po ba, mga kapatid, that is the environment of the seed, and that is the environment of the fish, and that is the environment of the bird. Everything that living creature is my environment na para sa kanila. Amen? At alam niyo po ba, mga kapatid, that the people, my environment din. Ang environment ng mga tao, mga kapatid, is hindi mabubuhay ang tao kung wala siya sa environment niya. Ano ang environment ng tao? Ang environment ng tao is you should be in God. You cannot live without God. We are nothing without God. That's why people environment is God. Amen po. At alam niyo po, mga kapatid, that God also, may environment din si God. Saan po ba ang environment ni God? Saan po nakatira si God? Ang environment ni God, mga kapatid, is walang iba, kundi doon sa mga taong nagpipraise and worship sa Kanya. Amen? That's why if you are praising the Lord tonight, ibig sabihin, God is a place na nandun siya sa Kanyang environment. Ibig sabihin, nandun si God sa ating papuri. At alam niyo po ba, mga kapatid, even Satan may environment din. Amen? Si Satan ano po siya? Anong tawag nito? Karnero. No, nagtatago siya fox, lubo. Amen? Alam niyo po ba, Satan also, may environment po siya. Ano ang environment ni Satan? Ang environment ni Satan is nandun sa mga taong madaling magalit, easily angry. That is the environment of Satan. Alam mo mga kapatid, that is not only the environment of Satan, isa din po yung mga paglalasing, environment po yan ni Satan. Amen? Yung mahilig kang mag-disco, environment din po yan ni Satan. At lalo na yung magsugal, online sabong, environment din po yan ni Satan. Amen? At alam niyo po mga kapatid, ang tao po na nasa environment, makinig po kayo dito. Ang tao po na ang kanyang environment is nasa presensya ng Panginoon. Satan cannot attack in the one who is in the presence of the Lord. Kaya po mga kapatid, tonight, kung alam mo na nasa tamang environment ka, ang puso mo is nasa tamang environment, naniwala po ako, in time of your praise and worship, God can do miracle. At hindi lang po yun, mga kapatid. You are covered with the presence of the Lord and Satan cannot attack you. Amen? Are you ready to be in the presence of our Lord? Sino dito na magkaroon ng miracle? Taas ang kamay. Sino dito na protected ka ni God? Lahat, provision, trabaho, lahat ng travel mo, protected ni God. You need to be in the presence of our God. Amen? So this is now your time. Amen? Sabi ng Diyos,
nandun ako sa mga taong nagpupuri sa akin. Musician, please. No? Anong sabi ng Diyos? Nandun ako sa mga tao na nagtataas ng kanilang kamay para papurihan ako. Itataas ako because praise and worship is God's environment in the name of Jesus. Are you ready to praise the Lord? Amen? When you praise the Lord tonight, mga kapatid, no? Yan po, ang Diyos. Huwag niyo pong hilain ang upuan. Iangat niyo po. Kaya tonight, kung mahilig kang mag-disco, mahilig kang sumayaw sa disco, mahilig kang kumanta sa karaoke kahit sintonado ang boses mo, mahilig kang sumigaw, mahilig kang sumayaw, this is your time. Give your praise and worship like David danced foolishly to the Lord. At gawin niyo po ito sa gabing ito kasama ang ating Panginoon. Amen, come on!